What I pray today na gagawin po natin, please have a Bible. Okay? Titigan nyo po yung Biblia nyo ngayong araw. Mga kaibigan, mga kapatid, I want you to read yung mga bagay na pag-aaralan po natin ngayon so that your attention, hindi lamang sa nagsasalita, bagko sa salita ng Diyos, mga kapatid. And kung hindi kayo convicted sa mababasa natin, mapapag-aralan natin ngayon, wala po akong magagawa. Ano po? But if the Word of God says so, kung ito talagang sinasabi ng Word of God, then you must be persuaded, ikaw mismo. Hindi kami yung magdi-decide para sa buhay mo, kundi ikaw mismo. Alright? And if you find that the Scripture is true, and it is beneficial, gusto ko lang sabihin before we start, walang ibang gusto ang Diyos sa ating buhay kundi kabutihan natin. Ikabubuti natin. Parang magulang. Ano? Walang ibang gusto ang magulang kundi mapabuti ang kanyang anak. How much more the Father which is above. He desires nothing of us na mapapahamak tayo. Ibig sabihin, kung meron siyang nilagay sa salita ng Diyos that is His will, then it is for our benefit. It is not for our destruction. Hindi para sa ikasasakit natin, ikapapahamak natin, bagkus para sa ikabubuti po natin. Alright? So tayo po ay magsisimula 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Gusto ko pong maintindihan niyo po yon. I am not against thee. Wala po akong kaaway dito sa lugar na ito. Praise the Lord. Right? Lahat po tayo dito ay mga anak ng Diyos kung tayo ay ligtas. Then it is absolute that we know the word of our Father. Okay? Which is above. 1 Timothy chapter 6. Kisimula tayo verses 3 to 5. Then grab 2 Timothy and Titus. Pupunta tayo mamaya. Dito muna. 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5. Sabay-sabay na lamang po tayo for the sake of time. Verse number 3. Ready, read. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. He is proud, knowing nothing, but doting about questions and stripes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 4. 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 4. Ready? Read. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Titus chapter 2, verse number 1. Titus chapter 2, verse 1. Ready? Read. But speak thou the things which become sound doctrine. Tayo po'y sumaglit sa panalangin. Maraming Diyos, salamat po for this wonderful day that you have given to each and every one of us. Salamat po, O Diyos, dahil po ang mga tao pong nandito, they take their time, they prepared to come here. Sila po ay naggayak, sila po ay nag-ayos sa kanilang mga sarili, sila po ay nag-prepare ng mga meals para po mamaya. Salamat po sa mga taong ito. Lord, I pray that they come to this place not just because of the people, but because of your word. Because they desire to know thy will at gusto nilang i-obey ito sa kanilang mga buhay. Dahil ayaw na po namin na magpatong-patong, Lord, yung mga problema namin because we are straying against or lumalayo po kami sa inyong disenyo, sa iyong banal na salita. Panginoon, gamitin niyo nga po ako bilang inyong mga ngaral. Hindi po ako mas mataas sa kahit kanino po dito. Ako po ay anak niyo rin, kagaya po ng bawat isa pong nandirito na ligtas. And I know, Lord, how that your word worked in me. Kung paano niyo pong binago ang aking pag-iisip, ang aking buhay. In the same way, O God, I cannot change these people except thou, Father, work in their hearts. Speak to them as you speak to me and also speak through me this morning. Panginoon, kayo na po ang magbigay sa hearts namin ng conviction. I pray this day na nawa may change na mangyayari sa aming mga buhay. In Christ, I pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo.
I'm speaking on the subject conviction, preferences, and standards. And for the subheading of this message, sound doctrine. Sound doctrine. Kung nabasa niyo po kanina doon sa ating mga passage, okay, especially in Titus chapter 2 verse 1, may kita natin dito that the Apostle Paul tells Titus na ipangaral mo, sabihin mo yung mga bagay na magiging sound doctrine. And in 2 Timothy chapter 4, yung binasa natin in verse number 2 to 4, we are warned, or si Timothy, sinabihan ni Paul na ipangaral mo lang, i-preach mo lang ang salita, i-preach mo ang salita ng Diyos, preach the word. Why? Because the time will come, verse number 3, when they will not endure sound doctrine. Mga kapatid, we are living in the information age. Di po ba? Na lahat ng mga bagay, almost everything, pwede mo nang matutunan by clicking the search button in the internet. Ito po ay nakaka-apekto both in biblical learning, both positively and negatively. Kung gusto mong may matutunan na doktrina, sa search mo lang, pwede mo nang matutunan. Ganon kabilis. At it could be positive, but it could also be negative. 2 Timothy 3:7, ang sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 7 tells us, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So, hindi porket ng isang tao, maalam siya sa salita ng Diyos, marami siyang alam tungkol sa Biblia, ay natututunan niya kung ano talaga ang dapat niyang matutunan. Maaring he is learned, pero ang sabi ng Bible, he is not able to come to the knowledge of the truth. Posible pala na matuto ka, pero hindi ka umabot sa kaalaman ng katotohanan. True and real Christianity ay hindi po magta-thrive o hindi po mag-grow by knowledge alone. Gusto ko pong maintindihan nyo yan. Ang tunay na Kristyanismo, ang pagiging Kristiyano, hindi lang yan mag-grow dahil marami kang alam. O hindi yan makakasurvive lang dahil marami kang alam. While it is true that we should increase in the knowledge of God, we should not neglect personal and practical holiness in our lives. Okay? So, ang tinuturo po natin, hindi damang tayo nagtuturo ng doktrina, though we rightly divide the word of truth and we teach doctrine, hindi tayo nag-i-stop doon. Let me tell you, napakaraming mga tao na sa social media ngayon, sa YouTube, sa Facebook na nagtuturo ng Biblia. Okay? Nagtuturo sila, napakarami nilang alam tungkol sa Bible at pwede kang may matutunan. Pero, kung ang buhay nila sablay, ipagkakatiwala mo ba ang kaluluwa mo sa kanila? Kung ang buhay nila ay hindi lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos, yung pamilya mo ba, hayaan mong magpatuloy doon sa ganong katuruan? 1 Timothy 6, yung binasa po natin kanina, maliwanag po ang sinasabi po dito mga kapatid. In verse number 3 to 5, ang sabi niya, if any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, kung hindi daw magko-consent, kung hindi yun yung sasang-ayunan ng tao, at magtuturo siya kontra doon, anong kokontrahin niya, preacher? Anong katuruan ang kokontrahin niya? Hindi yung doktrina tungkol sa rapture, hindi yung doktrina tungkol sa King James Bible, hindi yung doktrina tungkol sa rightly dividing the word of truth. Anong doctrine? Verse number 3, which is according to godliness. Kapag ang isang tao nagtuturo siya, pero ang doktrina niya not according to godliness, the Bible tells, verse number 4, mayabang siya. He is proud. Ano pa? Knowing nothing. Hindi po ba napakasakit na sabihan ka na wala kang alam? Kung ikaw isasabihin ng isang tao, wala kang alam, masakit yun. Tama po ba? Pero ang sabi ng Biblia, kung ang tao daw, nagtuturo siya, of course, may alam siya, nagtuturo nga siya. Pero in verse number 3, hindi naaayon sa godliness. Verse number 4, wala siyang alam, sabi ng Biblia. So para sa Diyos, sa tingin ng Diyos, kung ang isang tao ay nagtuturo siya ng Bible, marami siyang alam, pero hindi naman ayon sa kabanalan, hindi naman ayon sa pagiging makadiyos ang kanyang doktrina, ano sabi ng Biblia? Wala siyang alam. Knowing nothing. At napakasakit po nun. Ano po? But doting about questions and strifes of words whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute
of the truth. Mga kapatid, napakasakit mapakinggan. At pag sinabi mong destitute ka, di ba? Ibig sabihin talagang walang-wala ka. Di ba yung dating mga batang yagit, no? Destitute. Sabi niya, destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. So, may ginawang plain ng talata pong ito na ang tao po na hindi po sumusunod sa doktrina na naayon sa kabanalan at pagiging makadiyos, according to godliness, ay siya po ay destitute of the truth. Ibig sabihin, wala sa kanya ang katotohanan. Maaring marami siyang alam tungkol sa dispensation, maaring marami siyang alam tungkol sa branches of theology, pero kung inineglect natin, ito po, ang sound doctrine inineglect natin, ang ating buhay ay magiging living contradiction to the Word of God. When the Bible speaks about sound doctrine, gusto ko maintindihan, 4 na beses lang po binanggit yung term na yan sa Bible. 4 times. And in the writings of Paul, dun lang binanggit yung sound doctrine. At hindi to tumutukoy sa rapture, hindi to tumutukoy sa rightly dividing the word of truth, hindi tumutukoy sa ibang bagay. Tumutukoy ang sound doctrine sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Sound doctrine is speaking about the life of the Christian na naaayon sa kabanalan, na naaayon po sa godliness. So preacher, patunayan mo, 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. Okay, let me prove to you na kapag sinabi ng Bible ang sound doctrine, hindi po ito tumutukoy sa mga doktrinang pinag-aaralan natin, timeline, hindi po doon tumutukoy. Kundi sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano. 1 Timothy chapter 1, verse number 10. Simula verse number 9, pinapaliwanag ni Paul na ang batas ay hindi ginawa para sa isang matuwid na tao, kundi para sa mga makasalanan. At yan yung lispahan ng mga kasalanan. Sabi niya, for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons. So nakita nyo, mga kasalanan po yan, mga hindi magandang gawain, mga karumal-dumal na gawain, for liars, for perjured person. Pero ano sabi niya in verse number 10? And if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Alam niyo po ba yung antonyms? Yung mga bagay na magkasalungat. Alam mo ba, big, tapos small. Antonym yun. Long, then short, mga antonym. So, sabi niya, kung ano man yung kontra na sound doctrine, ibig sabihin, ang sound doctrine in this passage, mga kaibigan, mga kapatid, verse number 9 and verse number 10, is not speaking about the rapture, not speaking about the millenniums, not speaking about the Daniel 78th week. Ang tinutukoy niya po ay pamumuhay na kontra po dito sa mga bagay nito. Ibig sabihin, in verse number 9 and 10, hindi po ito sound doctrine. Nandiyan po kayo? Hindi siya contrary kasi yun sa sound doctrine. Ibig sabihin, ang sound doctrine, kung merong lawless and disobedient, sound doctrine is obedience. Sound doctrine is being lawful. Sound doctrine is being godly. Sound doctrine is being righteous. If-flip mo lang yung mga statements sa verse 9 and 10. Kung ano yung mabuti na mga bagay na gawin, instead na itong mga bagay na ito, that is sound doctrine, mga kapatid. Sound doctrine is not speaking about doktrina na maintindihan mo sa ulo mo or intellectual knowledge, bagkus it is practical living in righteousness for the Lord Jesus Christ. Ano pa? 2 Timothy 4 verse 3. 2 Timothy 4 verse 3. Titigan natin yung 4 po na pagkagamit ng sound doctrine para makita natin, pag binanggit pala ni Paul yung sound doctrine, hindi tumutukoy ito sa doktrina na inaaral natin kagaya ng mga timeline. Ito ay tumutukoy sa tamang pamumuhay na naaayon sa kabanalan, mga kapatid. 2 Timothy 4 verse number 3. Tignan nyo po, ito yung warning niya eh. For the time will come when they will not endure doctrine. Hindi po lang basta doktrina, kundi darating daw ang panahon na kung saan ang mga tao hindi nila kayang matiis ang sound doctrine. And let me tell you, not a lot of churches are preaching sound doctrine. Hindi po madami ang nagtuturo at nangangaral ng sound doctrine dahil po talagang, kaya nga ang tinamit na term dito, endure, kasi kung hindi mo papaniwalaan ang sound doctrine, talagang magi-endure ka. Okay? Dahil hindi siya consistent sa laman natin.
Kasabihin ko po sa inyo, una pa lang, sound doctrine, you need to die to yourself. Kailangan mong mamatay sa iyong sarili in order to obey sound doctrine. At sinabi nga ni Apostle Paul, darating ang panahon na may mga tao na hindi mag-i-endure sa sound doctrine. Pero ang sabi niya, verse number 2, pangaral mo lang ang salita. Preach the word. Alright? Preach the word. Ano pa? Titus 1 verse 9. Dito binanggit, dalawa sa Titus, yung sound doctrine. Titus chapter 1 verse number 9. Salamat. Titus chapter 1 verse number 9. Sabi niya, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Alam niyo po, may mga tao na kontra sa ating church, kontra sila sa ating pinaniniwalaan, kontra sila sa atin, okay? Wala tayong magagawa tungkol dun kung ayaw nila sa atin. Pero ang sabi ng Biblia, para makonbinsi mo yung mga tao na yan, hindi sa pamamagitan ng katalinuhan mo. Para makonbinsi mo yung mga tao na yan, dapat by sound doctrine. Sabi niya ano sabi niya? That he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Yung doktrina na natutunan mo, ina-apply natin sa ating buhay, tapos nakikita nila yung action natin na tayo ay mga taong kind, na tayo ay mga taong loving, na tayo ay mga taong forbearing. At dahil doon, nakukumbinsi sila, ano bang mga tinuturo niyan? Bakit ganyan sila? Galit ka na sa kanila, mabait pa siya sa'yo, pinapamerienda ka pa. And because of sound doctrine, makukumbinsi sila, ay, ang katotohanan nasa taong mga yan. Nandiyan ang katotohanan. Bakit? Kasi yung truth nag-work sa buhay nila. Makukonvince ang ibang tao, not because sa katalinuhan natin, kundi sa pamumuhay natin, na nakikita si Kristo. And when Christ is seen in our lives, by our actions, namamangha sila. Ganun pala yun. Maaring sa una, ayaw nila yung sinasabi natin kasi di nila matanggap. Pero kapag nakita nila yung buhay nating nabago, yun yung makakapag-convince sa kanila, mga kapatid. Hindi... Pwedeng yung doktrina, pwede mong kontrahin, pero yung binagong buhay, wala kang argument doon. Paano mo kukontrahin yung binagong buhay, mga kapatid? Dating ganto, dating sugarol, dating mamamatay tao, ang dami mga kasalanan, yung binanggit doon kanina, binasa natin. Pero ngayon, binago na ni Lord. Pero ngayon, nagsosoul winning. Pero ngayon, nagpipreach. Pero ngayon, nagpapaawit. Pero ngayon, umaawit sa choir. Di ba? Yung binagong buhay, mga kapatid, maayos. Yung maayos sa pamumuhay, wala ka ng argument doon. Dati itong tao na to, chinichismis ako. Ngayon, grabe, ang tahimik niya na. Grabe, hindi na siya nagsasalita ng ganun. So, yung change life, yung sound doctrine, sabi ko nga po sa inyo, ang sound doctrine, tungkol sa buhay, yung buhay ng isang Kristiyano na nabubuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Sound doctrine is not talking about rapture, hindi. Pag sinabing sound doctrine, kaya nga may sound Naririnig, di ba? Pag sinabing sound, naririnig din. And sound, tama. Ibig sabihin, tama. Okay? Sound doctrine is speaking about life. Ito pa, further proof, Titus 2. Titus 2. Nakikita nyo yung 1 hanggang 10? Yan po ay sound doctrine. Diyan ba po kayo? Okay? Tignan nyo po ha. Nakita nyo yung verse number 1? But speak thou the things which become sound doctrine. May tuldok, wala. Meron po preacher, 2 tuldok magkapatong. Ayun ang ibig sabihin nun, colon yun. Okay? Ang colon, ibig sabihin hindi pa tapos ang thought. Hindi pa tapos ang sentence. At ang sound doctrine ay verse number 2 hanggang verse number 10. At mula dito sa talata na to, may kita mo dito, wala ditong ang church, ang body of Christ. Wala Ang nakalagay dyan, ang mga aged men, dapat sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness. So sound doctrine is not speaking about talaga yung mga, unuulit ko po, pinapaulit-ulit ko kasi gusto ko maintindihan nyo, ang sound doctrine sa Biblia tungkol sa ugali din.
Okay? And behavior that is holy. Ano yung mga yun? Yan, mababasa natin dyan. Dapat, hindi tayo false accusers. Dapat, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women. Anong tinuturo dapat sa mga young women? To be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands. Bakit? Verse number 5, that the word of God be not blasphemed. Wala pong pakialam ang mga kapitbahay natin kung naniniwala ka na kapag ang tao naligtas, nagiging part siya ng body of Christ. Wala silang pakialam doon. Pero may pakialam sila kapag maingay yung bahay nyo at may nababasag na pinggan. May pakialam sila. Why? Because yun po yung bagay na napapansin ng sanlibutan. And that causes the word of God to be blasphemed. But when we live according to sound doctrine, kapag namuhay tayo in sound doctrine, anong resulta in verse number 5? Ang salita ng Diyos ay hindi po mabablaspheme. Hindi napapahiya ang Diyos. Hindi nababastos ang Diyos. Bakit po? Kasi yung mga tao na naniniwala sa katotohanan, namumuhay ng may kabanalan. Pero, kapag tayo ay hindi namuhay according to sound doctrine, mabablaspheme po ang salita ng Diyos. Verse number 6, young men likewise exhort to be sober-minded, in all things shewing thyself a pattern of good works, in doctrine, shewing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech, that cannot be condemned, that he that is of the contrary part, ano pong result? May be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient. Kita nyo po, sound doctrine is not speaking about yung mga bagay na kailangan nating matutunan. Though, importante po ang doctrine, tinituro natin yan. Pero obedience to the Word of God, obedience to righteousness, obedience in holiness. Dahil tayo po yung mga Kristiyano, hindi po gusto ng Diyos na tayo lang ay Christian by name, but not in actions. We should be Christians, not just in name, but Christians in action. Nakikita dapat si Kristo sa ating mga ginagawa. Okay, maliwanag po ba? Maliwanag po ba sa context ng mga binasa natin na kapag binanggit yung sound doctrine, di tumutukoy sa rapture, di tumutukoy sa King James Bible, di tumutukoy sa kahit ano, but it speaks about our behavior in holiness, our obedience to the Word of God. Clear po ba? Amen. So, ito po yung wina-warning ni Apostle Paul sa 2 Timothy 4 na hindi na may endure ng mga tao. Darating ang panahon, di nila kakayanin pakinggan yung mga bagay nito. Tama? Because culturally, these things, yung binasa natin sa Titus 2, 1-10, mga kapatid, these things, hindi acceptable yan sa society. Not acceptable. The culture will say, ang mga kababaihan, dapat magsipag kayo mag-aral para mag-create kayo ng karir nyo para sa inyong mga sarili. The world will not say na mag-prepare kayo to be good mothers. To be good wives. Hindi kayo tuturuan ng sanlibutan yan. Tuturo sa inyo, mag-career kayo para makaprovide kayo sa pamilya nyo, which is contrary, mga kapatid, to sound doctrine. Nadya pa kaya? Diba? That is what the culture will teach. Kaya acceptable, kaya sabi ni Paul in 2 Timothy 4, darating talaga ang panahon when men, they will not endure sound doctrine because they could not accept the fact kung ano yung design ng Diyos sa buhay ng isang tao. They could not. They simply could not. Okay? Hindi kaya. Pero ang sabi ni Apostle Paul sa preacher Timothy, just preach the word. Preach the word. Dahil kagaya ko po ngayon, hindi po buhay ko ang kailangan nyo ipamuhay. Kundi kayo po mismo magdi-decide sa inyong sarili based sa matututunan nyo ngayong araw, what life will I live? Will I live according to the Word of God or not? Okay? Kayo po yun. Personal decision po yan, mga kapatid. Na kung nakita nyo na ang salita ng Diyos tama, kung nakita nyo salita ng Diyos ay ang walang ibang design ng Diyos kundi kabutihan nyo, then ikumpara nyo yung buhay nyo sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, at kung may pagkakamali tayo sa ating buhay, i-correct natin. Ganun kabuti ang Diyos. Okay? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin, otherwise patay na tayo. Pero kung tayo ay nabubuhay pa, ibig sabihin there's room for improvement. Amen? Ibig sabihin meron pang dapat baguhin ang Diyos sa atin. Naniniwala ba kayo tapos na ang Diyos sa inyo?
Naniniwala po ba tayo na ang Diyos tapos na sa atin? O may gagawin pa siya? So paniwalaan natin ang Word of God. Tama po ba? So man doesn't want to submit because of their fallen nature. Natural yun. Kasi yung fallen nature natin, rebelde. So ayaw natin mag-submit talaga. Okay? Especially kung sa salita ng Diyos. At gusto ko po maintindihan natin, lahat ng given authority sa buhay natin na pinapag-submit tayo, dapat mag-submit tayo. Sa magulang natin, obey. Diba? Sinasabi yun. Even saved men have a hard time obeying practical instruction and just appeals to the intellectual doctrines. Maring nagustuhan mo yung doctrine ng gospel, yung kaligtasan, praise the Lord. Pero hindi tayo natatapos doon. Gusto natin sundin ng Diyos, tama? Gusto niyo po ba ma-please ang Panginoon? Okay? But are you ready to obey kung ano sinasabi niya sa kanyang salita? Alright? Nandiyan na po kayo? So, uulitin ko po mga kapatid, di niyo po ako kaaway. Ako po ay mangangaral. Ngayon, kung hindi niyo papakinggan ang sinasabi ko dito, wala na po akong pananagutan sa Diyos. Bakit? Pinreach ko na po ang truth. Okay? Pero pag nasa sa inyo na, ibig sabihin ang bola ay nasa possession nyo. Nasa sa inyo na ang kung anong gagawin nyo doon. And as a preacher, hindi naman po pwede dahil lang may isip namin na masasaktan ang tao, ay ititigilan namin. Baka kasi, mga kapatid, itong gusto mong maintindihan ninyo. Kung sasabihin namin ang katotohanan at mape-prevent ka na magkamali pa further, glory to God yun. Pero kung pipigilan namin sarili, di kami magsasalita kasi baka ma-hurt yung feelings nyo, mga kapatid, hindi kami preacher. We are just preaching to your ears, but not to your heart. But we want to preach to you the truth. Bakit? The truth will make you free. Not emotions. Not your feelings. Not your, I don't love it. I don't like it, mga kapatid. No, the truth will make you free. Kahit gaano kasakit ng katotohanan, kung ang katotohanan lang ang magpapalaya sa'yo, sasabihin ko yun sa'yo. Kasi mahal kita. Ayaw kita mapahamak at ayaw kong tuloy-tuloy kang lumubog diyan sa kasalanan kung nasa saan ka. The Lord that saved us from sin does not save us to continue living in it, but to serve Him holily. Now, to obey sound doctrine, this is where convictions, preferences, and standard is important to understand. So, buburahin ko muna ito kasi meron ako isusulat dito. So, I appreciate yung katahimikan natin, pero sana katahimikan niya na hindi pagtulog, kundi pakikinig. Okay? So, meron akong 2 box. Hindi ito deal or no deal, mga kapatid. Okay? 2 box. Nahatiin ko yan sa 4. Tapos sa ilalim, 2. Dito, ipapaliwanag ko sa inyo yung concept. Dito, pabigbigyan ko yun ng example. Okay? So gusto ko maintindihan natin. May 5 words ako na gusto ko maintindihan nyo this morning. 5 words. Tungkol dito sa bagay na ito. Okay? There are 5 words connected with our study that I want you to understand. Kasi ang gusto ko po, tayo ay maging men and women of conviction. Pero kapag tatanungin ko kayo, what is conviction? Baka hindi nyo masagot. Baka hindi natin alam what is the meaning of conviction. So gusto natin na bilang preacher, I want to impart to you the truth at gusto ko magkaroon tayo ng conviction about the truth. But before that, I want to give you 5 words para maintindihan natin. Unang word, gusto ko ibigay sa inyo, is the word precept. Is the word precept. Precept simply means plain scriptural instructions and commands. Plain scriptural instruction and command. Preacher, kahit sinabi mo yung plain, di pa rin plain sa akin. Di pa rin maintindihan. Pag sinabi nating precept, simply, nakalagay sa word, clear yung instruction, nakalagay sa salita ng Diyos. Halimbawa. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, verse number 18. Pag sinabi nating precept, meron pong utos, at ang utos na ito specific sa Word of God. Specific na utos. Yun yung makikita mo. Okay? Or specific na, command in rule. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 18, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body,
But he that committed fornication sinneth against his own body. Maliwanag ba sa verse na ito na ang fornication hindi kalooban ng Diyos? That's a precept. Okay? Pag sinabing precept, nakalagay mismo, huwag kayong magpo-fornicate. Meron ba sa Word of God nakalagay na huwag manigarilyo? Wala. So, hindi siya precept. Okay? Ang precept, nakalagay mismo sa salita ng Diyos. Clearly, mababasa mo, bawal pala yan. Dapat pala ganito. Kasi clear, nakalagay. Okay. At ang iba, dahil wala naman nakalagay, preacher, wala namang nakalagay sa Word of God na bawal uminom ng red horse. May mababasa ka ba? Na nakalagay, thou shalt not drink red horse. Kayo ba? Meron kayo sa Bible nyo nun? Wala, di ba? Pero, sasabihin na iba, wala ka namang mababasang ganon. Ibig sabihin, pwede na yon. Ay, hindi po. Dahil hindi lang precept ang ating pinagbabasihan, kundi principle. Ngayon, kung ang precept po ay specific, yan. Keyword lang tayo para maintindihan. Specific, nakalagay, mababasa mo. Ang principle ay general. Ang aplikasyon niya po ay mas malawak kumpara sa precept. Okay? Precept, principle. Specific, general. Halimbawa, 1 Timothy 5. 1 Timothy chapter 5. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5. Verse number 22. Ito sabi ng Bible. Sabi ng Bible, abstain from all appearance of evil. Abstain from all appearance of evil. Specific o broad? O broad yung statement? Broad, mga kapatid, malawak eh. Pwede mo siyang i-apply sa maraming bagay. Hindi lang sa isang espesipiko na bagay. Dito, sa precept, specific siya. Sabi, flee fornication. So, tumutukoy lang siya doon sa specific na kasalanan na yon. Pero, pag sinabi mong principle sa Word of God, pag may verse na pwede mo siyang kunin as principle, mas malawak yung pwede niyang range ng application. So, hindi na lamang ngayon, ay preacher, wala namang verse na nagsasabi, hindi ako pwedeng tumingin sa mga malalaswang mga imahe. Ang sabi dito abstain from all appearance of evil. Wala ngang verse specific doon, pero sapul ka naman sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Na dapat mag-abstain tayo from all appearance of evil, kahit na ano pa yon. So, the principle, akala natin, pinagbabasihan lang natin, precept, hindi po, principle din. Na kapag may principle ang salita ng Diyos, dapat tayo ay maniwala sa salita ng Diyos at dapat paniwalaan natin na yun ang nag-a-apply din sa sitwasyon natin. Dahil hindi naman po lahat ng bagay, hindi po lahat ng kasalanan at lahat ng mga hindi mo dapat gawin nakalista sa Word of God. Pero sakop lahat ng principle yun. Tama po? Nakakasunod po ba tayo? Okay, ulitin ko ha. Pag precept, may verse. Pag principle, yung verse malawak ang application. Kaya ang ibang mga Kristiyano, dahil meron sila halimbawa, sitwasyon sa kanilang buhay, sasabihin nila as an excuse, wala namang verse preacher na nagbabawal sa akin na gawin ko to. Walang verse, pero malawak yung prinsipyo ng verse na pwede nating i-apply sa sitwasyon na yan. At still, it is biblical and scriptural. Sapul ka pa din doon. Okay? Pero gusto ko pa sabihin sa inyo, dahil principle ito at di naiintindihan ng iba, ginagamit nila yun as an excuse. Parang sabihin, wala namang verse, so okay lang. Hindi porket wala kang specific verse sa sitwasyon mo, ay dapat mo nang gawin yung ginagawa mo. Bakit? Dahil ang principle, maaaring hindi iyon consistent sa principle ng Word of God. Okay? Both ito ha. Gusto ko maintindihan nyo parehas yung verse. May verse na mga principle, may verse na precept na pwede mong tignan, sabihin talaga sa'yo, bawal yung ginagawa mo, mali yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo. Okay? But yung principle, mas malawak yung application. Isa ba? 2 Corinthians 6. 2 Corinthians chapter 6. Sana po nakakasunod kayo, may 3 pang salita tayong pag-aaralan. 2 Corinthians chapter 6.
verse 14. Naku, kilala nyo yung word, yung ano na to, verse. Tama? Anong sabi niya? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Precept or principle? Yung 2 Corinthians 6:14, precept or principle? Precept or principle po? Ako, nalilito na sila. Okay. Tama, verse yun. Pero, ang makuha mo dyan, principle. Kasi hindi niya naman in-address ang specific mong problema. Tama ba? Principle siya in such a way kasi malawak po siya. Pwede siyang maging applicable sa business. Pwede siyang maging applicable sa mga relationship. Pwede siyang maging applicable sa ibang mga bagay. Okay? Nakakasunod po tayo? So, ang principle po, ulitin ko ha, malawak siya. Hindi siya narrow. Narrow versus broad. Ang narrow kasi, kagaya ng flea fornication, tumutukoy lang yung verse na yun, dun lang. Sa bagay na yun. Wala nang iba. Pero dito, malawak siya. Kaya ano sabi niya? Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. So maliwanag dito na dapat hindi makipamatok ang isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Is that clear? Maliwanag po ba yon? Now, hindi yan nag-a-apply sa isang uri lang ng bagay, kundi malawak po ang pinag-a-applyan ng bagay po na yan. Alright. Punta tayo sa pangatlong word. Conviction. You have precept. Ang gusto ko maintindihan nyo, founded ang conviction sa salita ng Diyos. Nakatungtong yung conviction sa salita ng Diyos. Pag sinabi natin conviction, strong belief. Strong belief. Or simply, para masimplihan lang natin, pinaniniwalaan mo kung ano ang sinabi ng Word of God. You just believe what the Word of God say. Sabi ng Word of God kanina, flee fornication. Ang conviction, naniniwala ka na hindi dapat ang fornication. You just believe that. At tumatayo ka doon, tinatayuan mo kung ano sinabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos dito, not equally yoked together with unbelievers. Ang conviction, yes, I believe that, Lord. Yun. That's conviction. Naniniwala ka ba sa Word of God o hindi? Yan ang conviction. Kapag naniniwala ka sa Word of God, may conviction ka. Nandyan po kayo? Pag tinayuan mo ang sinabi ng salita ng Diyos, may conviction ka. Conviction must be founded by the Scriptures. So itong ilalim na ito, gusto ko maintindihan nyo, this is the Word of God. This is the Word of God. Then conviction is faith. Faith in the Word of God. Kasi yung precept sa ka-principle, saan mo kukunin ulit? Salita lang ng Diyos. Nakakasunod po tayo? Ang salita ng Diyos ang basihan ng ating pananampalataya. Ngayon, kapag ang salita ng Diyos, nakalagay na dyan yung mga dapat mong paniwalaan, yung mga prinsipyo na nakalatag dyan. Ngayon, hindi lahat ng nag-aaral ng salita ng Diyos naniniwala sa nakalagay dyan. Tama po ba? Hindi lahat na nag-aaral ng salita ng Diyos ay pinaniniwalaan kung ano ang nakalagay doon. Ngayon, pag pinaniwalaan mo na mayroon ka ng pananampalataya sa sinabi ng salita ng Diyos, kasi faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God, then nagkakaroon ka na ngayon ng conviction. Ayun. Ganun pala yung preacher. Pag napapakinggan ko yung Word of God, pag naaaral ko yung salita ng Diyos, pinaniniwalaan ko, nagde-develop ako ng conviction sa aking buhay. So ngayon, natututo ka na, ay, itong balang bagay na to, dapat ito yung ginagawa ko. Ay, ito palang bagay na to, dapat iniiwasan ko. Ay, ito palang bagay na to, dapat pala hindi ko na yung pinagpapatuloy. Bakit nasasabi mo yun? Kasi nakikinig ka ng salita ng Diyos eh. Natututo ka. Pag natututo ka, hindi pala gusto ng Diyos yun, ay, hindi ko na gagawin. Nakasunod po tayo? That's conviction. Diba? Pag sinabing convict, pag sinabing convict, ibig sabihin sa korte, guilty na siya. Wala na, beyond reasonable doubt. Ibig sabihin yung ginawa niya, napatunayan na sa korte, may sala siya. Convict na siya. Convicted na siya. Pag convicted tayo mga kapatid, pag may conviction tayo, ibig sabihin ang Word of God tama.
Wala ka ng argumento doon. Tama ang Word of God talaga. Mali talaga ako. At kapag ganun po ang ating attitude pagdating sa salita ng Diyos, mas lalo tayong lalalim sa pananampalataya. Kasi mas lalong madedevelop yung ating conviction pagdating sa salita ng Diyos. Nandiyan pa po kayo? Okay. Next word is preference. Preference. Ngayon, dito nagkakalituhan mga kapatid. Di kasi natin pwede pag-aralan yung conviction na walang preference eh. Kasi yung iba, may mga preference sila. Okay? Pero gusto kong maintindihan natin na ang preference po, ang keyword natin sa preference, okay? So dito, specific, general, ito faith, no? Ang keyword natin sa preference, mga kapatid, Christian liberty. Pag sinabi mo kasing preference, yung choice mo yun eh, kung anong gusto mo. Hindi lahat tayo pare-parehas ng preference. Preference ko na naka-green ngayon. Ngayon, preference nyo yung kulay ng damit nyo ngayon. Preference nyo yan. Ngayon, preference ko na may panyo ako ditong pula ngayon. Preference ko rin kung ito yung pampupunas ko o ito. Preference ang tawag doon kasi may choice ka. May liberty ka. May pagpili ka. Ngayon, ito yung sasabihin ng iba, preacher, yung paniniwala mo naman. Preference mo yan eh. Di ba? Paniniwala mo ngayon, maaring conviction mo yan, preacher, pero preference ko lang yan. Nakasabot tayo? Pwede kasing ganun eh. Maaring sa kanya, hindi niya pa conviction yung ginagawa, pinaniwalaan niya. Preference niya pa lang. Maaring ang pagpunta sa church sa inyo, preference lang. Hello? Maaring yung pagpunta ng church sa atin, preference niyo, pero sa akin, mga kapatid, conviction to. Conviction po ito sa biyaya ng Panginoon. Conviction na every Sunday dapat nasa simbahan ako. Kung saan man ako mapunta, dapat nasa simbahan ako kapag linggo. Conviction yun sa akin. Maaaring sa'yo preference lang, ay pag hindi busy. Di ba? Pwede yun. Bakit? Kasi ikaw yun eh. Okay? Liberty mo yun. Pero gusto kong maintindihan nyo na hindi porket preference natin, hindi porket choice natin, dapat yung gusto mo lang. Meron pa rin niyang basihan. Romans chapter 14. Romans chapter 14. Ang preference, hindi porket may choice ka, hindi porket may liberty ka, bahala ka na sa buhay mo. Pag preference, dapat nakabound pa rin siya ng Word of God. Sabi niya, Romans 14:14, I know and am persuaded by the Lord Jesus that there's nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Okay? Sabi dito, maliwanag na walang marumi naman sa kanyang sarili. Pero merong mga kapatiran na iniisip nila, may marumi pa din. Verse 15, but if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of. So, ang dapat nating maintindihan, though may preferences tayo, maaring hindi pa ganun katibay yung belief natin, kaya preference pa lang. Okay? Maaring iba sa inyo, nagpapalda kayo, pero preference nyo lang. Hindi pa conviction sa inyo. Nakasunod tayo? Walang problema doon. Bakit? Kaya nga may growth eh. Kaya nga natututo tayo. Ngayon, pag natututunan nyo ang salita ng Diyos, unti-unti yan. Maniwala kayo. Kapag minaniwalaan nyo ang salita ng Diyos, magiging conviction nyo yung mga bagay-bagay. Kasi po ang conviction, kapag hindi mo ginawa, ang turing mo doon, kasalanan. Verse, tingnan nyo, baba, Romans 14, verse number 23. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Ngayon, kapag may conviction ka sa isang bagay, tiga mo, kapag convicted ka sa isang bagay, tas kinontra mo, yung paniniwala mo na yun, isipin mo, nagkasala ka sa Diyos eh. Ay, Lord, sorry Lord. Hindi ko po nasunod kayo, nasuway ko po kayo. Kasi convicted ka doon. From the Word of God, pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, so may pananampalataya ka. Convicted ka sa salita ng Diyos. Sinuway mo yung conviction mo. Hindi mo sinunod. Ibig sabihin, sumuway ka during that time. Anong mangyayari ngayon kapag sumuway ka? Feeling mo ngayon guilty ka. Why? Kasi yung sin na yun, nagawa mo yung sin,
because you are convicted about something. Nakakasunod po tayo? Preference, may mga bagay na it's up to you. It's up to me. Kagaya, binigay ko sa inyo halimbawa, yung kulay ng damit nyo, mga kapatid, nasa sa inyo yan. Pero dapat modest. Nakita nyo? Ang conviction natin, halimbawa, ang conviction natin modesty. Ang preference mo yung kulay at yung design. Ikaw na bahala dyan. Ako pa naman papapiliin nyo. Baka lahat tayo, pare-parehas na lang, parehas ng kurtina. Ay, hindi po. Meron tayong kalayaan pagdating doon. Pero ang conviction, clearly, sa salita ng Diyos. Sabi na salita ng Diyos, dapat modest tayo. Hindi lang po babae yun, dapat ilalaki yun. Nandiyan ba kayo? Amen, mga boys? Sarap na mga ano nyo, mga sando, mga ano, nakaubad. Praise the Lord, man. Be convicted about those things. Amen. Nandiyan pa po kayo? Okay, tulungan nyo naman po ako dito. Alright. Diyan pa kayo, ha? So, preference. Preference is up to you, pero still, kahit may kalayaan ka, dapat, salita pa rin ng Diyos ang nangunguna. Bound ka pa rin doon. Hindi ka pa rin pwedeng magkasala, hindi ka pa rin pwede na mamuhay sa laman. Galatians 5. Galatians 5. Verse number 13. Verse number 13. Galatians 5. I hope may natututunan po kayo, ano? Galatians 5:13, the Bible tells us, "For brethren, ye have been called unto liberty." Oh, naririnig ko yan. Ba sinasabi natin, preacher, salamat sa church na ito. We are not under the law. We are under grace. Praise the Lord. Amen. Tama yun. Ano sabi niya? Hindi tayo tinawag, no, sa ibang bagay kundi sa kalayaan, sa liberty. Pero, merong pasubali ang salita ng Diyos. Hindi porket tinawag tayo sa kalayaan, gagawin mo na kung ano lang gusto mong maisipan. Ano sabi niya? Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Ibig sabihin, kahit ako ay may preference, kahit ako ay merong kalayaan, hindi yung nagbibigay sa akin ng lisensya para mamuhay sa laman. Hindi yung nagbibigay sa akin ng lisensya para gawin kung ano lang gusto ko. Bagkus, nagbibigay yun sa akin ng kalayaan para mamuhay sa Diyos. Para paglingkuran siya. Kasi dati na ako ay hindi ligtas, hindi ko kayang gawin yun. Pero ngayon na ako ay saved, meron na akong choice to live for Jesus Christ. So, preference, kung mag-ascribe ako ng word, kagaya dito sa ilalim, word of God yan. Dito, pananampalataya yan. Sa preference, mga kapatid, papasok na yung wisdom. Maraming mga Kristiyano kulang sa wisdom. Kulang talaga. May conviction, maaaring masabi mo, pero wisdom, sablay. At wala ka ring ibang source ng wisdom, kundi ang Diyos. If you want to be wise, consult the Word of God. Kung gusto mo sa sitwasyon mo, matulungan ka, nahihirapan ka sa sitwasyon mo, huwag kang lalapit doon sa mga tao na mas lalo kang idedelikado. Lumapit ka sa mga tao na sumusunod sa salita ng Diyos, naniniwala sa salita ng Diyos, at mabibigyan ka ng advice coming from the Word of God, not their own opinion. Amen! Dapat ang kukonsultuhin natin ay mga tao na may wisdom mula sa Diyos, hindi mula lang sa sanlibutan. Dahil pag ang sanlibutan ang kinonsulta mo, ang sagot lang yan sa'yo. Kung hindi mo na kaya, magpakamatay ka. Kung hindi ka na kaya, hiwalayan mo na. Kung hindi mo na kaya, diba, ganyan ang sasabihin ng sanlibutan. But the Bible will tell you, forbear, forgive, love, mga kapatid. Amen. Preference, though meron kang Christian liberty, hindi yan, ako nang bahala sa buhay ko, ako na lang gagawa lahat. Hindi po, mga kapatid. May wisdom. Makaka-edify ba to? Makakatulong ba to sa kapatid ko? Makaka-offend ba ako? Ayan. May choice ka eh. Pero hindi lahat ng choice mo, the best. Dapat yung choice mo, ladies' choice. Hindi. Dapat yung choice mo ay based sa salita ng Diyos. So, panglimang salita, ito. Ngayon, dito na, standards. Marahil ang iba sa atin dito, pagdating sa standard, mga kapatid, ay tayo ay allergic. But let me tell you, ang standard maganda yan kung nakatungtong yan sa salita ng Diyos. Alisin mo yung tungtungan na to. Pag inalis mo dito yung Word of God,
wala na to, lola lang yan. Okay? But standards are habits, rules, boundaries. Mga nilalagay mo yan sa buhay mo, mga commands na nilalagay mo, mga rule ba? Na nilalagay mo sa buhay mo para ma-maintain mo yung conviction mo at preference mo. Kapag wala ka kasing standard, kahit pa pinapaniwalaan mo yung Word of God, pwede mong makalimutan yun eh. Pero once na maglagay ka ng standard sa buhay mo, yung standard na yun, nilagay mo na sa buhay mo, parang ginagawa mo na siyang routine, habit. At pag naging habit na yun, nasa parte na ng katawan mo, hindi na maaalis. Okay? Diyan po kayo naintindihan po ba natin? Ang standards, yan, pag standard, di ba meron tayong tinatawag sa trabaho, sa kahit saan, Standard Operating Procedure, SOPs. Bakit nakalagay yun? Kasi may minemaintain yung company na may minemaintain silang quality ng service, quality ng produkto, na kapag hindi ka sumunod sa SOP, ay hindi, mas magaling ako dyan eh. Kaya kong gawin yung trabaho na 50 minutes, gagawin ko lang na 5 minutes. At hindi ko na gagawin ang mga paperwork pa, dami-dami pang pipirmahan, dami-dami pang huwag ganyan! At least tapos ko yung trabaho, mga kapatid, sable. Pag nagkaroon ng problema doon sa line na yon, ang hahanapin nila yung dokumento na mga nanggaling at kung paano pumunta doon. Para matrace kung anong problema. Ngayon, pag wala yung mga yon, sinorkat mo, walang standard, magkakaroon ng malaking problema. Sa buhay na Kristiyano, pag hindi ka naglagay ng standard, para kang, yung nomad, walang sariling tirahan, kahit saan ka lang. Pag wala kang standard sa iyong buhay, para ma-maintain mo yung conviction and preference mo, maliligaw ka. At mapapariwara din tayo. Posible. Okay? Kung tayo magde-develop ng godly convictions based sa salita ng Diyos, mainam na maglagay tayo ng mga standard. Sa church na ito, may standard tayo, mga kapatid. Amen? Maring hindi lang nasasabi ng ating pastor dito, pero may standard tayo dito. Okay? Kayo ba naniniwala? Kayo, kahit sino tanongin dito, papayag ba kayo kumanta sa choir kung ang kanyang palda ay hanggang dito? Oh, natatawa kayo. Standard tawag dun. Nakakasunod kayo? Ang tawag po dun ay standard. Kung kayo natawa dun sa ganito kaikli, ibig sabihin, alam nyo, ano ba naman yan? Church to. Kita nyo, meron kasing standard ang pagiging isang Kristiyano. So kapag tayo ay lumalago sa Panginoon, nagde-develop ka niyan. Na nailalagay mo yan sa iyong sarili. Okay? So, ang standard pala, dalawa yan. Pwedeng impose, pwedeng invited. Richard, ano ibig sabihin ng dalawang salita na yan? Ang magulang sa kanyang anak, nagbibigay yan ng mga standard. Anak, hindi ka pwede magmura. Anak, di ka pwede makipaglaro doon sa mga bata na yon. Anak, di ba ganon? At madalas, hindi mo pinapaliwanag yon. Basta sinabi mo lang, bawal. Bakit, mami? Basta hindi pwede! Makinig ka. Ang tawag doon, impose. Yung standard na impose. Ibig sabihin, hindi sa'yo. Tinalaga sa'yo. At minsan, ganun sa church, di po ba? Minsan di mo naiintindihan, ay bakit bawal kami mag-ganon? Di ina-explain sa'yo. Basta gawin mo na lang, girl. Ang dami pang tanong, oh. Ganon. So, minsan, may mga standard na imposed. At may mga standard na invited. Ibig sabihin, pag invited na, kusang loob na ikaw ang gumawa nun. At sumunod, wala nag-utos sa'yo. Bakit mo ginawa yun? Natutunan ko sa Word of God, na tamang gawin. So, dahil natutunan ko siya, inadapt ko sa buhay ko. Ginawa ko standard sa buhay ko. Nakasunod tayo? Okay, praise God. So, pwedeng ang standard imposed or invited. Ang mga bata, madalas, meron silang standard na binibigay ng magulang nila. So, habang bata pa sila, hindi sa kanila yun. Hindi sa kanila yun. Bakit sa magulang nila yung standard na yun? Pero dahil anak sila, impose. Masama ba yun? Hindi po. Ang standard, kahit impose, hindi ibig sabihin masama. Kasi maaring hindi mo pa naiintindihan to, pero pag naintindihan mo na, para pala sa ikabubuti ko din. Akala natin minsan pag may pinipreach sa atin at nasasaktan tayo, akala natin, ay, ano ba naman yan? Ang sakit naman nun. Ay, ano ba naman yan? Para sa ikasasama ko, hindi po mga kapatid. Hindi mo palang naintindihan. Pag naintindihan mo, dahil nag-grow ka na,
Kaya pala sinabi ni preacher, ganun dapat. Kaya pala sinabi ni pastor, dapat ako mag-ingat, dapat Kristiyano. Kaya pala. Nakakasunod tayo? Kasi para sa protection ko din bilang isang Kristiyano, para hindi ako mapahamak. No? So kapag may pinipreach tayo, kung minsan na standard at minsan na i-impose sa atin, ang gawin natin, huwag tayong magalit, magsaliksik tayo. Aralin natin. Personally, kayo po hinahamon ko. Aralin nyo ang Bible personally. Tignan nyo kung ano yung kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Kapag may pinreach tayo dito, huwag kayo magagalit agad, kundi tignan nyo, ano ba talaga sinasabi ng Bible? Baka mali yung sinasabi ni preacher. Pag pinag-aralan nyo, ay tama pala yung sinabi doon. So, anong gagawin natin? Sasabihin ba natin, Lord, hindi, mas magaling ako sa'yo, o Lord, tulungan mo ko ang hirap ng sitwasyon ko. Tandaan po natin, ang Diyos, mabuti po ang Diyos. Kung tayo ay may sitwasyon sa ating buhay na nahihirapan tayo dahil wala na, nandun ka na eh. The Lord could help you. Na hindi ka natuluyan. Kung ikaw ay nakumunoy, kung ikaw ay lubog na hanggang bewang, ang Diyos gagawin niya, wag ka na. I-stop niya muna yung paglubog mo, tutulungan ka niya. Hindi ka niya iahon agad kasi nilagay mo yung sarili mo dun eh. Hindi pwedeng kukunin ka agad ng Diyos at iahon ka niya, wala ka na sa kumunoy, hindi po unti-unti yun. Pero maganda doon, may progreso. Ang kailangan doon, mag-develop ka ng conviction. Unti-unti. Maglagay ka ng standard sa iyong buhay na para ma-maintain mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. At by the grace of God, maglalago tayo sa Panginoon. Now, to understand this, I'll give an example. So ito, precept, dito principle, dito conviction, dito preference, dito standards. I'll give you a precept. 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6. First Corinthians 6. Okay? Okay, sorry. 1 Corinthians 7 pala. 7. 7 verse 1. Nalagay ko dito, precept. Okay, 1 Corinthians 7 verse 1. Ano sabi niya? Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Now that is a precept, but that could also be a principle. Okay? So pwedeng isang verse, hindi lang siya precept, kundi pwede rin siyang principle. Okay. Yung kanina palang verse na sinasabi ko, 1 Corinthians 6, verse 18 yun. Yung binasa na natin kanina. 1 Corinthians 6:18. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. Meron bang kokontra dyan sa verse na yan? Wala sana. Maliwanag ba sa Bible that fornication is sin? Na hindi dapat mag-fornicate. Maliwanag po ba yan? It is clear. Amen. So kung naniniwala kayo doon, may conviction na kayo tungkol doon. Right? May conviction na kayo. Praise God. Now, 2 Corinthians 6. 2 Corinthians 6:14. Now, principle. Dadagdagan natin to. I-stack natin to. 2 Corinthians 6:14. Binasa na rin natin kanina. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? 2 Timothy 2:22. 2 Timothy 2:22. 2 Timothy 2 verse 22. Ang sabi niya, if a man, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity,
Peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Nakita natin yung mga verses natin? Okay? Nasulat nyo? Ito yung mga verses natin. Now, kapag natututo ka ng Word of God, napagsasama mo yung mga yan. Itong verse na to, naintindihan ko. Verse na to, naintindihan ko. Praise God. So, nagde-develop ka ng conviction. So, ang conviction mo ngayon, fornication is sin. Tama? Kasalanan yun. So, hindi kalooban ng Diyos, ayaw ng Diyos, so hindi dapat tayo mag-fornicate. So, fornication is sin. Based sa mga verses na ito, kasalanan ang fornication at hindi dapat. Okay? Conviction na yun. Nakakasunod po tayo? Conviction na yun. So, dadagdagan mo pa yung conviction mo, hindi lamang fornication is sin, negative ito. So, anong sabi dito? Sa 1 Corinthians 7:1, verse 2. Now, to avoid fornication. Tama? 1 Corinthians 7, verse 2. May provision pa rin ng Diyos. Ibig sabihin, may pinagbabawal ng Diyos, pero para hindi mo daw yun magawa, ito yung mangyayari dapat. Verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Okay. So, preacher, ang conviction ko na ngayon, based na mga nababasa ko na yan, ibig sabihin, dapat mag-asawa ako. Marry or be pure, single. Dalawa lang ang choice mo. Walang gitna. Diyan po kayo? Kasalanan yung fornication. Ngayon, para hindi mo daw yun magawa, o kung ikaw ay pangangailangan, kung babasahin mo yung buong chapter na yun, may kita nyo po, ang solusyon ng Diyos, mag-asawa ka. O, kung ikaw ay single pa lang, at di mo pa rin naman kaya mag-asawa, maging pure ka. Flee also youthful lust, but follow after righteousness. Okay. Bakit po? Dahil first of all, nandiyan kayo, young people? First of all, ang nagmamay-ari sa iyo ang Diyos. So dapat ang buhay natin, pinapagamit natin sa Panginoon. Okay? Tignan nyo po ha. Bababa tayo. 1 Corinthians 7. 1 Corinthians 7. Okay? 1 Corinthians 7, verse number 23. Ye are bought with a price. Be not ye the servant of men. Verse 34. 32 muna. 32. Hanggang 34. Okay? Diyan kayo? Wow, tagang seryoso kayo ha. But I would have you without carefulness. He. Ano ang he? Lalaki, babae? O, lalaki. So, lahat ng mga lalaki na ano daw? Unmarried. So, mag-amen lahat ng unmarried na lalaki. Okay, ito ang sabi ng Bible sa inyo. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord. Ano daw dapat ang pinapakialaman nyo? Mga bagay na may relasyon sa Panginoon. Careth for the things that belong to the Lord. Anong dulo? How He may please parang ang hina naman. Parang wala kayong conviction. Ano? Ang sabi ng Bible, sa kanila ng mga he that is unmarried, ang dapat nating may pakialam tayo ay mga bagay ng Panginoon kung paano natin mapiplease ang Panginoon. Amen po ba? Conviction yon. Verse number 33, but he that is married, sa mga married naman po, ano nang may pakialam tayo? For the things that are of the world, how he may please his wife. Okay? May difference na. Bakit? Iba na eh. Meron ng asawa. Verse number 34, ito naman, para sa there is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman, lahat ng unmarried woman mag-amen. Ay? Kasal na kayo lahat? Sino yung mga unmarried woman? Mag-amen po. Ang hina ng amen nila. Anong sabi ng Bible? Careth for the things of the Lord, that she may be holy, both in body and in spirit. Nakita niyo po? So, ang inyo pong responsibility, kung kayo po ay unmarried woman, ay maging holy, both in body and spirit, para sa Panginoon.
both in body and in spirit para sa Panginoon. Anong tawag doon, preacher? Pag pinaniwalaan may Word of God, conviction na yun. Diyan pa kayo? Okay, maliwanag ba? Ngayon, mga kapatid, ganyan po talaga ang Word of God. Minsan, meron tayong mga nagagawa or nagawa na hindi siya in accordance sa salita ng Diyos. Nandun ka na sa sitwasyon na yon. Okay? Mahirap yung sitwasyon mo. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kung susundin mo ang salita ng Diyos, mapapabuti ka. Yun lang, sasabihin ko. Kung ating papakinggan ang sinasabi ng Word of God, kung ating susundin ang sinasabi ng salita ng Diyos, magiging better tayo kesa sa dulo pagsisisihan natin. Amen? Now, papasok. Paano ba naman preacher in preference? Kasi dito, ito po, fornication is sin, non-negotiable po yan. Kasalanan talaga yon. Ngayon, saan papasok preacher in preference? Saan papasok yung preference sa pinag-uusapan natin ngayon? Chapter 7 pa rin. Verse 36 to 37 ng 1 Corinthians. Sabi niya, "But if any man think that he behaveth himself uncomely toward this virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not, let them marry. Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but have power over his own will, and not so decreed in his heart that he will keep his virgin, do it well." Verse 39, "The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord." Okay? Ang preference, pumapasok ito po. Preference mo na kung sinong papakasalan mo. Amen po ba? Yung iba kasi, pinilit ako preacher eh. Wala na ako, hindi na ako maka-amen. Pero, ang Bible nagtuturo, preference po siya. Kung sino at kung kailan. Dalawang tanong, dalawang W. Who and when, it's your choice. Diyan po kayo? Who and when, it's your choice. Kung sino at kung kailan, choice ng tao. Pero, may pasubali pa rin. Di ba sabi ko sa inyo, kahit preference siya, dapat may wisdom. Dapat, kahit may kalayaan tayo, hindi na ayon sa ating laman. So, who to marry? Anong sabi ng Bible? In the Lord. Nakita niyo yung sinabi ng verse 39? She is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. Napakababa nga ng standard na yun eh. Actually. So, ang standard lang dito, nakalagay sa 1 Corinthians 7, basta save. Yun lang. No? Basta save. Oh. Wala sinagay dyan, wala nakalagay dyan, dark, tall, some hands, galing siya sa pamilyang ganito, mayaman siya, nagtatrabaho siya sa gantong kumpanya, walang ganun. Ang sabi lang ng Bible, in the Lord. Okay? Yung who at yung when, mga kapatid, preference mo na. Pero tandaan mo dapat, in the Lord. In the Lord. In the Lord. In the Lord. Preacher, iso-soul win ko naman siya. Preacher, idadala ko siya sa Panginoon. Marami na pong kwentong ganon. Please, listen ka na lang sa Word of God. I'm not making a standard for you. Please make your own. Gumawa ka ng sarili mo. Develop your own conviction. Tignan mo yung mga inaral natin. Ano kaya ang will of God sa buhay mo? Ano kaya ang will of God sa buhay natin? Naintindihan po natin? So nakita nyo, ito yung mga bagay na yun. Pagdating sa kung sino at kung kailan, nasa sayo na yun eh. Choice mo yun eh. Kung gusto mong matagal ka pa, maging tamad ka. Huwag kang magsipag. No? Huwag kang magsumikap para tumagal ang, kung gusto mo mag-asawa pero wala kang ginagawa sa buhay mo, tinatamad ka, wala mangyayari. No? But it is our choice. Who and when, it's up to us. But ang will of God, mag-asawa ka o kung single ka lang, maging pure ka. Serve God in holiness, both in body and in spirit. Anong choice natin? Anong iba nating choice? Wala.
Pwede ba preacher yung gitna ng pagiging single at gitna ng yung kasal, hindi ka naman kasal pero hindi ka rin single? Ay, hindi pwede yun, sabi ng Bible. Be pure. Okay? Be pure. Or else, marry. Yun lang naman. Preacher, di pa nga namin kaya. Di wag nyo gawin kung hindi nyo pa kaya. Pero, kung gusto nyo masunod ang Panginoon, pipili ka lang dito sa dalawa. Wala namang middle ground dyan. Alam mo, sinabi ng Panginoon na, sige, try mo lang munang masaktan. At kapag yung puso mo wasak-wasak na, saka ka lumapit sa akin, anak. Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, buo ka, ibigay mo yung katawan mo, yung espiritu mo sa Diyos, mag-serve ka sa Lord. How you may please the Lord. Am I speaking Bible or am I speaking opinion? Kung sinasabi ko po sa inyo ay salita ng Diyos, then sa Diyos po kayo magreklamo, hindi po sa akin. Pinasabi lang eh. Mensahero lang. Nasisisi minsan. Pero mga kapatid, ang Diyos, kung yun ang sinabi ng Word of God, then sa Diyos kayo magreklamo, hindi sa akin. Pakiusap. Ako po ay may pakialam lamang sa kung anong sinabi ng salita ng Diyos. At ito yung sinabi ng salita ng Diyos, so, I must preach this or else I will be a false witness of Christ. Amen. Maliwanag po ba? That is what the Word of God says. So, kung ito yung nakikita nyo, convicted ka, ay preacher, hindi talaga. Talagang kailangan ko na. Ay, ito ang sabi ng Bible. Ayan eh. Yan ang kalooban ng Diyos eh. Oh. Pero ano sabi niya? Remember this. In the Lord. In the Lord. Preacher, may sitwasyon ako, ganto. Yan, papasok na yung counsel dyan. Kailangan mo na ng pastor, kailangan mo na ng mga elder, magpaturo ka, magpapayo ka. Amen. Huwag nating dalhin sa sarili nating kakayanan kasi magpe-fail tayo. We need other people to help us. Hindi po tayo nagko-condemn dito ng kahit sino. Mahal po tayo ng Diyos. Pero it's just so happen na nasa flesh tayo. At ang flesh natin, may mga pangangailangan, may mga urge. Pero ang Word of God, sinosuppress niya, kailangan ganito yan. Meron kang need, ang fornication kasalanan siya, magagawa siya kapag hindi ka sumunod. So, anong solusyon ng Panginoon? Di marry. Ngayon, hindi pa pwede. Di be pure, single, serving God. That's it. Okay, nandiyan pa po kayo? Okay, nag-amen pa sila. Now, how about the rules? Ito na, ang masakit dito. Okay, the rules. Okay, wait lang. Anticlimactic to. May conviction na tayo. Kasalanan to. Ang sabi ng Diyos, para di mo magawa yun, magpakasal ka, mag-asawa ka, or mag-impure ka, single. Yun lang. Yun ang conviction. Ngayon ang wisdom, sino at kailan, nasa sayo na yun. Basta, sabi ng Panginoon, dapat save. Dapat, Kristiyano, nasa Panginoon. In the Lord. Ngayon, para ma-maintain mo tong conviction na to, para ma-maintain mo tong conviction na to, at yung preference mo na to, para ma-maintain mo to, kailangan maglagay ka ng standard sa buhay mo. Kaya may mga magulang tayo na nagsasabi sa atin. Kaya meron tayong church na nagpipreach sa atin ng katotohanan para mag-guide tayo, magabayan tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Amen? So, dapat mind the Lord lang tayo, di po ba? Tama po ba? Nakakahinga pa kayo? Okay? Diyan pa tayo. Amen ba? Mahal ko kayo ha. Sinasabihan ko kayo. Mahal ko kayo. Wala akong ibang intention kundi makita kayo na lumalago sa Panginoon. That's my desire. Kung masasaktan kayo sa isusulat ko dito, it's between you and the Lord. It's not between you and me. It's between you and the Lord. Bakit? Isalita na ito ng Diyos eh. Hindi naman ako itong nag-invento nito. Pero, based on this, diyan po kayo? Based on this, I believe it is a proper judgment. It is a proper judgment na ang pagbo-boyfriend at pag-girlfriend should not be a standard ng isang Kristiyano. Yan kayo? Amen? Why? Kasi mababiolate mo yung pagiging pure mo na single ka sa Panginoon. Instead na mag-serve tayo sa Panginoon, isipin natin kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon, ang isipin mo man sarili nyo. Instead na
Instead na iisipin mo, mapagamit mo yung gift mo, talent mo sa Panginoon, isipin mo anong ireregalo ko sa Kanya. Instead na ang iisipin natin, magpe-prepare tayo para kung gusto mo talaga, maghanda ka na, mag-asawa. I-prepare mo yung sarili mo. Instead na makapag-prepare ka, hindi ka makapag-prepare kasi naubos na ang budget mo. Kakabili ng samgyupsal. Amen? So, I believe it is just a proper judgment based dito sa ating napag-aralan na I'm not attacking anyone, please. This is my heart. Kasi, marami na tayong napagdaanan and based on my own experience as well, I could say, na biyaya lang ng po ng Diyos lahat. Ngayon, kung hindi tayo magtitiwala sa salita ng Diyos, mapapariwara tayong lahat. Mapapahamak tayong lahat. Now, ginawa ko pong ganito para maintindihan nyo na hindi po ito basta lang sinasabi ng preacher, ay, bawal daw yung ganun dun. Ay, pwede daw yung ganun dun. Hindi kasi, may basihan kasi yan eh. Ito kasi yung pinakapundasyon yan. Tanggalin mo to, wala na yan. Salita na lang ng pastor yan. Prinsipyo na lang ng pastor yan. Pero, kapag merong word of God, may sandigan. May basihan. Matibay. Hindi ko masisisi yung preacher sa pinagsasabi niya. Kasi may word of God eh. Ang problema ko nasa Diyos, wala sa Kanya. Nakasunod po tayo. So ang problema mo na ngayon, ang Diyos. Ngayon, kayo mag-usap. Hindi ako ang kausapin nyo. Kasi kapag kayo ay may problema sa Diyos, sinasabi ko po sa inyo, kung anong ating tinatanim, meron tayong ani. Ang gusto ng Diyos, maging mabuti tayo, yung buhay natin may ayos, na magkaroon ng sound doctrine yung ating buhay para tayo po ay magamit sa kanyang purposes. Now, it's up to you kung anong gagawin mo sa bagay na to. It's not my decision. It's yours. Ang trabaho lang namin, preach the word. Yan, di ba? Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Alam namin, the time will come when they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Pero sabi, preach the word lang. Turo lang. Turo lang. Turo lang. What a day that will be when I would say, yung mga young people natin sa church, lalakad din ng aisle and will be married to the man of their lives. Uy, sweet naman. Diba? Tama ba? Mas maganda bang yun yung ine-expect natin? Amen? Mas maganda bang yun yung ino-hope natin, nilo-look forward natin, kesa yung buhay natin po ay masisira, mapapariwara. Ngayon sa ating past, wala na tayong magagawa doon. Let me tell you, wala ka na magagawa sa past mo, pero meron kang pwedeng gawin ngayon. Para hindi na magpatuloy kung ano man ang pagkakamali at maitama mo yung bagay kung ano man ang mali. Wala na tayong magagawa sa past. Ang ating responsibilidad sa past, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yung past mo, wala talaga ako masasabi. Hindi kita sasabihin na, okay lang yan, Brad. Magiging okay din yung past mo. Hindi. Palimutan mo na yun. Ang gusto natin mangyari, ang salita ng Diyos magiging authority na sa buhay mo. Magde-develop ka ng conviction pagdating sa salita ng Diyos, magiging wise ka in your decisions, maglalagay ka ng standard para ma-maintain mo itong mga bagay na ito so that your life will be a sound doctrine. We should build and maintain biblical conviction in our lives or else we will fall to apostasy and ungodly living. Kung narinig natin yung mga standard, example lang po ito, marami pang mga bagay, pinangaral sa atin, wag po nating i-dismiss dahil nasaktan tayo or na-hurt tayo. Wag po. Pag-aralan nyo. Tignan nyo. Kayo mismo magbasa. Wag nyo agad akong paniwalaan. Kundi, kung sinabi ng salita ng Diyos yun, yung word of God ang paniwalaan nyo. I challenge you, believe the word of God. Because the truth will make you free. Acts 17, verse 11. Malapit na po tayo matapos. Acts 17, verse 11. Bibilisan ko na po, hindi ko na kayo hintayin. Sulat nyo na lang. Acts 17:11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. And I pray, yun yung gagawin natin. Search the scripture. Search the scripture. Preacher, hindi ko alam kung anong pinitch mo ngayon. Maring kontra yan sa ginagawa ko ngayon, pero aaralin ko po yung salita ng Diyos.
Titignan ko po. Kasi kapag yung standard imposed lang sa'yo, may bitterness ka pa dyan. Pwedeng, pilitan lang ako eh. Pero maganda yung standard, hindi ka napipilitan, kundi ikaw mismo tumayo. Paniniwala ko to kasi ito yung sinasabi ng Word of God. Amen. Now, we do not have standards para maging spiritual. Sinasabi ko po sa inyo, kagaya ng mga Pariseo. Meron tayo nun kasi hindi tayo spiritual. At para ma-maintain mo yung conviction, para hindi mo magawa ito ay halimbawa lang, para hindi mo magawa yung fornication, kaya hindi ka i-enter dito. Kasi hindi ka nga spiritual eh. So, para hindi mo magawa ito, dahil naniniwala conviction mo, kasalanan ito, para ma-prevent, syempre, maglalagay ka ng mga rules sa buhay mo. Na, okay, mag-church ako palagi, magbabasa ako ng Bible, magpe-pray ako, mag-aaral ako ng Word of God, instead na manood ng TV, di ba? Ganon. We should be doers and not hearers only. Doers of the Word. James 1:22. James chapter 1, verse 22. James 1:22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Napakinggan niyo po yung salita ng Diyos. Napakinggan niyo po. Now the question is, ano to sa inyo? Ano to sa akin? Ano to sa iyo? Hayaan mo ba ng salita ng Diyos? Kagaya lang ng mga other week na maririnig mo at matatapos lang yung week na ito? At magpapatuloy ka lang sa buhay mo, magpapatuloy ka lang sa disobedience, magpapatuloy ka sa rebellion. What do you want to do? You want obedience? Gusto mo sumunod sa Panginoon? Let's come to the Lord in prayer. Manaming Diyos, dakila salamat po this morning. Lord, I thank Thee. Thank you, Lord, for giving me the utterance to preach Your word this morning. Lord, alam niyo po yung puso ko. I just want to help, be a blessing to these people, to help them see the truth. Pagdating po sa iyong salita, na ang buhay po namin, yung practical na buhay namin pang-araw-araw, may epekto po talaga. Pagdating din sa aming personal witness for the Lord Jesus Christ. Ama, tulungan niyo po ang bawat isa. Di ko po alam ang lahat ng sitwasyon ng bawat isa. Marahil, nasa iba't ibang stage po yung kanilang pinagdadaanan. Maybe napakinggan nila ngayon, maybe nagtatanong na sila anong dapat nilang gawin. Lord, provide wisdom sa kanilang mga buhay. Panginoon, mahal mo kami enough para mamatay ka para sa aming mga kasalanan, para iligtas kami, para ilagay kami sa church na kagaya nito. Lord, mabuti ka po sa amin. Ang pinapanalangin ko po, gabayan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po sila ng faith para po ma-obey ang iyong salita. It's not easy, Lord. Especially kung kami po ay may nagawa na at nagagawa pa na pagsuway po sa inyo. Na, dati naman, di namin alam, Lord, na mali. Pero kung ngayon na-convict po kami ng salita mo, natutunan po namin na hindi po dapat, Panginoon, help these people, Lord. I could just preach to them, but I could not decide for them. I could not choose the path na kanila pong lalakaran. But Thou art a God na kaya kaming abutin sa kahit na anong sitwasyon namin. Lord, I'm trusting in Your goodness sa aming lahat. Lord, mercy po. Bigyan niyo po kami ng mercy during these times. I pray na wala na pong kabataan pa. Even lahat kami dito ang magkakamali at masisira po ang buhay. I pray that we will have wise decisions and proper ones na tutulungan kami para po mag-serve po sa inyo. Help these young people. I pray for them. I love them. Nawa, wag silang magdesisyon based sa flesh nila, because based sa salita mo. Tulungan mo kami na maging mananampalataya, not just hearers of the word, but doers. Lord God, Father, mahal mo po kami, paintindi mo po sa amin yun, paliwanag niyo po sa amin yun. Wala po kayong ibang desire, kundi mapabuti po kami. And Lord, kung ano man ay pangaral ngayon nakalagay sa salita mo, that is your will, and I believe that is what's best for us.
Maraming salamat po. Sa iyo po lahat ng kapurihan pasalamat. In Christ's name we pray. Amen and amen.